Pumunta tayo sa gitna ng Makati Central Business District kung saan napagitan ng mga skyscraper, opisina at walang tigil ng daloy ng mga tao, may isang Greek Orthodox chapel na halos hindi napapansin. Nandito tayo ngayon sa Leviste Street katabi ng Adamson Center Building sa Salcedo Village. Sa gitna ng modernong business district, may isang makulay na chapel na puno ng kasaysayan at tila isang maliit na piraso ng Greece sa puso ng Makati. Pero bakit nga ba may Greek Orthodox Chapel sa gitna ng business district? Ang sagot ay si Professor and Dr. George Lucas Adamson, isang Greek immigrant, founder ng Adamson University at dating Greek Consul General sa Pilipinas. Isa rin siyang educator, editor, statesman at pioneer. Nang pumanaw siya noong 1974, itinayo at inalay ng kanyang pamilya ang St. George Greek Orthodox Chapel bilang pagpupugay sa kanyang buhay, pananampalataya at pamana. Iba ang interior design nito kumpara sa nakasanayan nating Roman Catholic churches. Mula sa iconic dome, secret icons at Byzantine elements all work together to create a space that reflects heaven, worship, and centuries of Eastern Christian tradition. Makikita rin natin ang paggamit ng ginto, mga kandila at detalyadong mosaic na nagbibigay ng tahimik ngunit banal na atmosfera sa loob ng chapel. Hindi lang sila nandyan para sa aesthetic, bawat isa may simbolismo at disenyo para iparamdam na parang isang maliit na piraso ng langit ang loob ng chapel. Napansin ko rin habang binibisita ko ang chapel na ito na maraming employees ang dumadaan upang magdasal bago simulan ang kanilang trabaho. Para sa kanila, tila isa na itong araw-araw na tradisyon. Isang tahimik na sandali na pananalangin at panghingi ng gabay bago harapin ang buong araw. Nakakatuwa makita na parang melting pot ang Makati. Iba-iba man ang ating kultura at paniniwala, nananatili pa rin ang respeto natin sa isa't isa. Sa susunod na video, lalakarin natin ang Makati para tuklasin kung bakit ito tinuturing na isa sa pinaka-walkable na lungsod sa bansa. At syempre, maghahanap ng mga kwento nakatago sa bawat kanto at kumain ng mga pagkain na sulit balikan.